SS-klaseng mamamatay na mga ngaso. Sa isang flashback, ang bagay na yon ay dahan-dahang lumaki. Ang itim na likido ay biglang gumalaw at ang leon ay muling nabuhay. Sa tuwing nakakakuha ito ng bagong katawan, nakakamit din ito ang isang bagong uri ng kasiyahan, kahit ang kasiyahan mula sa pagpatay. Biglang tumingin ito sa isang bata at ang bata ay natakot at tumakbo. Sumigaw ang batang babae ng tulungan niyo ako, itay tulugnan mo ako. Habang ang tigre ay mabilis na humahabol. Sumigaw ulit ang batang babae. Kahit sino at sumigaw ito ng ang sabi ng tigre sa sarili niya ang bango. Anong klaseng amoy ito? Ang bagay na yon ay kumakain na parang nahipnotismo. Unti-unting dumaloy sa loob nito ang mga alaala ng mga naging biktima nito habang sinusubukan nitong lamunin ang lahat ng walang itinitirang kahit ano. Biglang tumayo ang batang babae at ang tatay nito ay sinabing, "Ang aking munting anak. Estelle, ilang beses ko bang sinabi sa'yo na huwag lumabas mag-isa? Hindi mo ba narinig ang sinabi ng doktor? Masyadong mahina ang iyong katawan. Anong nangyari sa mga damit mo?" Sabi ni Estelle tatay. At mumiti siya at sinabing sa tingin ko, magaling na ako ngayon. At iyon ang unang pangalan na natanggap ng hari ng mga demonyo. Bumalik sa kasalukuyan, isang kawan ng mga kalansay ang sumabog mula sa lupa sa paligid ni Kim Gong-jae. Bawat isa ay isang summoned soul mula sa kanyang mga nakaraang tagumpay. Ngumisi siya at lumingon kay Sword Emperor. Noong una mong tinanong kung bakit ko pinili ang 100 Soul Summon. "Oh, nga," sagot ni Sword Emperor, pinagmamasdan ang lumalaking swarm ng undead. Pinilipit ni Kim Gong-jae ang kanyang mata. Noong una, inisip ko na magiging kahanga-hanga kung magagamit ko ang kapangyarihan ng Demon King. Ngunit ngayon, iba na ang tingin ko. Skill card na activate, 100 Soul Summon, mga detalye ng skill, rank, laga epekto, i-summon ang mga kaluluwa ng mga nilalang na iyong pinatay bilang mga basic monsters. Pwedeng gamitin isang beses kada linggo. Pinagmamasdan ni Sword Emperor nang may pagtataka ang pagbuo ng army ni Kim Gong-jae. "Ilan na ba ang mga taong pinatay mo hanggang ngayon?" Nag-shrug si Sword Emperor. "2? Yan ang iniisip ng karamihan," tumawa si Kim Gong-jae ng malalim. "Ngunit iba ang pagkakakount ng tower. Tignan mo ulit." Bago pa makapagsalita si Sword Emperor, sumugod ang isang hukbo ng mga kalansay. Ang mga mata ay naglalagablab, bawat isa ay may hawak na espada, isang tila walang katapusang alon ng kamatayan. Ang tawanan ni Kim Gong-jae ay umalingaw-ngaw, isang tunog na parehong nakakatakot at tagumpay. Napalunok si Anastasia, nagtataka. Ito ba ang iyong skill?" Sagot ni Kim Gong-jae ng simple. "Oh, Diyos ko," bulong niya. "Kaya pala kaya mong linisin ang ika-10 floor mag-isa, hindi ba?" Ngumisi siya, iniiwan siya sa tanong, at pagkatapos ay lumingon kay Demon King. "Nagulat ka ba? Pareho lang tayo ng skill." Ang mukha ng Demon King ay napuno ng galit. "Paano mo nagamit ang ganitong kapangyarihan? Hindi ko ito pahihintulutan." "Oh, Diyosa, pinagtatawanan mo na naman ba ako? Hindi ba't nangako kang aalisin mo ang aking puot?" Hindi kumurap si Kim Gong-jae. "Sword Saint. Kung lalaban ka kasama ng mga kalansay ko, hahawakan nila ang linya." Si Sword Saint Marcus Calanbury ay humugot ng bigat na hininga. "Sige na. Bagamat nakakadiri makipaglaban sa mga halimaw, mas mabuti na ito kaysa makipaglaban sa'yo." Ngumisi si Kim Gong-jae at tumingin kay Anastasia. "Pinuno ng Black Dragon, sabay tayo ng pabagsakin ang Demon King. Naiintindihan? Subukan mo lang na makahabol." Sa isang malakas na sigaw, pinangunahan ni Kim Gong-jae ang kanyang summoned na hukbo patungo sa laban. "Oh, 100 Souls! Ipakita ang iyong layunin, pumatay at mamatay." Sumugod ang mga kalansay, sumabog laban sa mga goblin ng Demon King ng walang awang galit. Kahit na sila'y napunit, muling bumangon ang mga undead, pinapalakas ng matibay na kalooban ng kanilang summoner. Namangha ang Sword Emperor sa kanilang hindi matitinag na lakas. Ang mga kalansay na ito hindi sumusuko. Hindi sila matitinag. Ang Demon King, nawawala sa kanyang katinuan, sumigaw, "Paano mo nagawa ito? Paano isang tao na walang ugnayan sa mundong ito, na walang puot dito, ang humadlang sa aking daraanan?" Tinutok ni Kim Gong-jae ang kanyang mga mata, kalmado at matatag. "Walang kinalaman kung saan ako nanggaling. Dito, ngayon, ako'y nakatayo sa iyong daraanan." Isang system notification ang lumabas, ang tower ay nagbigay sa iyo ng isang palayaw. Ang iyong bagong titulo ay Death Sovereign.
Ang mga mata ni Kim Gong-jae ay kumislap habang sinabi, mukhang sang-ayon ang tower, karapat-dapat akong humarap sa'yo. Paggalang sa Sovereign of Death. Sa likuran, ang mga tagasunod ni Estelle ay patuloy na pumupuri sa kanya, sumisigaw, Saintess, narinig namin na kaya mong magpagaling ng anumang sakit. Pakiusap, tulungan mo ang batang ito. Isang ina, desperado, nagmakaawa, pakiusap, Saintess, maawa ka sa batang ito. Inaalog ni Estelle ang bata, nilalanghap ang amoy ng pagmamahal at debosyon ng tao. Bumulong siya, halos sa kanyang sarili, ang bango ang lalim ng pagmamahal ng tao. At tulad ng sinabi niya noon kay Kim Gong-jae, pinili ng iyong ina ang pinakamagagandang basahan upang takpan ka. Ngayon, siya ay nagmuni-muni sa mga kaluluwang ang pagmamahal at katapatan ay naging dahilan ng kanyang hindi matitinag na gutom. Isang gutom na humubog sa kanyang landas, isang landas na ngayon ay tumagilid sa landas ni Kim Gong-jae. Habang niyayakap ni Estelle ang bata, naiisip niya, kahit nasa basahan, ang buhay ay kamangha-mangha. Tumingin siya ng may kabaitan sa maliit na bata at bumulong, hindi ka na maghihirap. Ang kaligayahan ay umiiral dahil sa milagro sa loob. Pinaamo niya ang bata, kaawa-awang nilalang. Inabsorb niya ang essence ng bata, nilulunok ito ng buo, katawan, buto, at mga alaala. Nakita ang pagdurusa ng bata, bumulong siya, ngayon naintindihan ko. Papawiin ko ang iyong sakit. Sa isang banayad na galaw, hinaplos niya ang ulo ng bata, at ito ay natunaw, naglabas ng isang sigaw ng pighati, na parang pinapalaya ang isang buhay ng sakit. Kinabukasan, pinayapa ni Estelle ang ina, lalakas na ang iyong anak mayon. Pahalagahan mo siya ng mabuti, gaya ng ginawa mo. Ang ina, umiiyak ng pasasalamat, nagpasalamat sa kanya, kasama ang isang karamihan ng mga tagasunod, tinatawag siya na kanilang tagapagligtas. Salamat, Saintess. Pinagaling mo kami. Ibinalik mo ang aming mga mata at lakas. Sa ibang bayan, isang mga alakal ang nagbulong sa isang gwardiya, mas marami ng magsasaka ang tumakas upang sumama sa Saintess who saves. Ganito ba nagugupo ang otoridad ng Diyosa? Ilang sandali pagkatapos, ang mga sundalo ay nagmartsa patungo sa bayan ni Estelle, inaakusahan siya ng pangkukulam. Sunugin ito. Utos nila, nakikita ang mga tagasunod niya bilang mga sumpang kababalaghan. Ang mga apoy ay sumik, habang ang mga sundalo ay pumasok sa bayan, ngunit si Estelle, na nakatanaw ng may takot, sumigaw, lahat kayo na nakikita lamang ang mga halimaw. Kayo'y kakainin ng inyong masasamang puso. Sa battlefield, hinarap ni Kim Gong-jae at ang kanyang mga kasamahan ang Demon King. Kasabay ng pagsusuri ni Kim Gong-jae sa mga galaw ng Demon King, tinamaan siya ng isang malakas na suntok. Ikaw ay namatay. Ilang sandali pagkatapos, muli siyang tumayo, isang araw bago ang kanyang kamatayan, salamat sa Returner's Clockwork Watch. Sa kaliwa, ang bulong niya, sinuri ang kanyang huling sandali. Ang mga araw at kamatayan ay patuloy na nangyari sa parehong paraan, bawat pagtatapos ay nabigo, ngunit sa bawat ulit, ang determinasyon ni Kim Gong-jae ay lalong tumitibay. 3 araw, 23 oras, 47 minuto, at 15 segundo bago mo magamit ang 100 Souls Summon muli. Sa wakas, tumunog ang orasan sa mga huling segundo, at muling handa na si Kim Gong-jae para sa isa pang laban kay Demon King. Habang ang Demon King ay mumisi, naramdaman ang hindi maiiwasang wakas ni Kim Gong-jae, siya ay nagngisi. Ngayon ay maaari mo nang gamitin ang 100 Souls Summon. May mga mata ka ng hula, ang Demon King ay sumigaw sa hindi pagkakapaniwala habang ang hukbo ni Kim Gong-jae, na binubuo ng libo-libo, ay muling sumabog mula sa mga anino. Tawa ng Sword Emperor sa tabi ni Kim Gong-jae. Talaga, Kim Gong-jae? Baka sa susunod, maghanap ka ng lugar na pagtataguan at hayaan mong gawin ng iyong mga summons ang trabaho. Tumahimik ka. Kailangan ko mag-concentrate, sumigaw si Kim Gong-jae, iniiwasan ang mga suntok. Sa gitna ng ingay ng labanan, muling narinig ang mga notifications. Ikaw ay namatay. Galit na sumigaw si Kim Gong-jae, arg. Isang linggo na naman dahil sa iyo. Tawa lang si Sword Emperor. Kulang ka, hindi ko kasalanan. Habang nagsisimula ulit ang cooldown, tinignan siya ni Kim Gong-jae ng masama. Isang araw, babatuhin kita. Ngumisi si Sword Emperor, ang kanyang tawa ay puno ng pangungutya at kalungkutan. Banshee ako, tandaan mo. Good luck dyan. At habang naghanda si Kim Gong-jae para sa isa na namang loob, ang tower ay nakatayo bilang saksi, hindi pumupuna o nagliligtas sa kanya, tanging binibilang ang bawat kamatayan bilang isang butil sa kanyang bundok ng matinding pagtitiyaga.
Ngumisi si Sword Emperor, nakasandal ng walang pakialam sa kanyang espada. Kahit na gaano kakabigo, tapusin mo na lang ang Demon King. Nilinis ko ang ika-20 palapag mag-isa, walang cheat-like skills na kailangan. Black Dragon Leader, tinawag ni Kim Gongjae. Dumarating siya mula sa kanan. Naiintindihan, sagot ni Anastasia. Pinaghandaan ang kanyang lakas, naglabas siya ng isang hanay ng mga shards ng salamin, ipinasa ito patungo kay Demon King sa isang nakasisilaw na barrage. Sumigaw si Kim Gongjae, nice shot, ginang. Sumabog ang galit ni Anastasia. Sino ang tinatawag mong ginang? Bata pa ako. Tumawa siya, tama, salamat sa mga elixir na yon. Pag-uusapan natin yan pagkatapos natin siyang matalo, sagot niya, lumundag upang magsagawa ng isa pang atake, habang tinawag ni Kim Gongjae, dumarating siya mula sa kaliwa. Sword Saint, iwas sa kaliwa. Sumugod kapag siya'y naka-expose. Naunawaan, si Anastasia ay dumaan sa gilid, ang kanyang mga salamin ay kumikislap habang tinamaan nila ang Demon King na umungol, mga hayop. Paano niyo magagambala ang aking galit? Nagulat si Kim Gongjae, balat. Tapos, isang notification ng sistema ang kuminang, ang Demon King ng Autumn Rain ay nagdesisyon na umatras. Ano, sabi ni Kim Gongjae, nahulog sa pagkalito. Ang Demon King ng Autumn Rain ay umatras papunta sa ika-13 palapag. Sandali, sigaw niya. Paano makaka-escape ang isang boss monster ngayong malapit ko nang tapusin siya? Mula sa kalayuan, tumaas ang kilig ni Demon King, huwag kayong magkamali. Babalik ako. Si Kim Gongjae ay nagmumura sa inis, ang sesame shake na ito, katulad ng asno. Habang ini-inspeksyon nila ni Sword Saint Marcus Kalenbury at Anastasia ang poodle ng madilim na likido na iniwan ng Demon King, hindi maiwasan ni Kim Gongjae na magtanong, ano ang ginawa ko para dito? Tapos, nagpatuloy ang mga notification ng sistema, inilalaan ng tower ang iyong desisyon. Magkakaroon ng nakatagong misyon, ang mga misyon mula sa ika-12 hanggang ika-19 na palapag ay ma-update. Nagulat si Kim Gongjae. Maaaring baguhin ang mga misyon. Lumabas ang bagong mensahe ng misyon, mandirigma ng isang mundo kung saan tumigil ang panaho, antas ng kahirapan, hindi alam layunin ng misyon, nagdesisyon kang hindi hayaan na magdusa ang isang tao nang walang dahilan. Ang iyong katarungan ay walang hinihinging gantimpala, at ang iyong dedikasyon ay hindi humihingi ng pagkilala. Isa kang mandirigma na kumakatawan sa katarungan at dedikasyon ng pantay. Pipiliin mo bang maging isang mandirigma sa isang mundo kung saan tumigil ang panahon? Ang Demon King ay nasaktan at umatras. Hindi siya makakalayo. Maaari mo siyang habulin kung nais mo. Ang pagpili ay nasa iyo. Isang prompt ang lumabas, tinatanggap mo ba ang misyon? Sagot ni Kim Gongjae nang walang pag-aalinlangan. Nakatagong misyon na aktibo, mandirigma ng isang mundo kung saan tumigil ang panaho. Habang unti-unting nawawala ang mga notification, si Anastasia ay naghanap, naguguluhan. Ano ang nangyayari, Kim Gongjae? Si Sword Emperor ay nagsalita, ito ay hindi tulad ng anumang naranasan ko. Ano ang nangyayari? Itinuro ni Kim Gongjae ang malayong kastilyo. Tingnan mo, Black Dragon Leader. Ang bilang ng mga bandera sa pader ng kastilyo nagbago. Ininspeksyon nito ni Anastasia. Tama ka. Huwag kang mag-alala, kailangan natin ng mas malapitan na tingin. Aktibado ang kakayahan niyang mag-teleport at muling dumating sila sa gitna ng isang nabagong lungsod. Pinagmamasdan ni Kim Gongjae ang nabagong tanawin habang binubulong, isang pagbabago sa kasaysayan. Ang Demon King ay dapat na sumalakay sa Aegim Empire, kahit magtagumpay siya o hindi. Ngunit dito, hindi natuloy ang kanyang pagsalakay. Habang ang sistema ay patuloy na nagsasaad ng mga pagbabago sa mga misyon sa mga ibabang palapag, namangha si Kim Gongjae sa mga epekto nito. Sa nakaraang mga oras, napagtanto niya, nagbago ang kasaysayan. Dahil sa akin. Ang buhay sa lungsod ay patuloy, hindi alam ang pagbabagong ito, mga mangangalakal na nagtitinda ng mga kalakal, mga kababaihan na nagsitsismis tungkol sa kalagayan ng sauna. Isang tagapagsalita ng kawanggawa na nangangalap ng mga donasyon sa ngalan ng Diyosa. Nakita ni Kim Gongjae ang isang pamilyar na mukha, si Commander Sarbas Aegim, na nakatingin sa kanya ng may galit. Sarbas Aegim Nimni. Nagsimula siya, naguguluhan. Si Commander Sarbas Aegim ay may kasamang panggigigil, kasuklam-suklam na magnanakaw. Paano mo nalaman ang pangalan ko? Ang tinig ni Commander Sarbas Aegim ay puno ng galit habang sumigaw, mga hayop. Hindi ba ninyo narinig ang pagtawag ko?
Napaluhod si Kim Gong-jae habang ang kanyang isipan ay umiikot. Siya, na isang magkaibigang sundalo ng Empire sa ika-11 palapag, ay tinatrato ako ng parang isang ganap na estranghero ngayon. Naaalala niya ang isang panahon nang humiling si Commander Sarbas ng tulong. Pakiusap, tulungan niyo ang aming Empire, ang kanyang hiling. Tumawa si Kim Gong-jae ng mapait, ang mga damdamin ay sumabog. Ha! Ha ha ha! Ang kanyang pagtawa ay naging mas magulo, haha. Ahahaha. Haha. Ahahaha. Nananana. Hahahaha. Nananana. Ahahaha. Hahahan. Sa matinding enerhiya, sumigaw si Kim Gong-jae, pinrotektahan ko sila. Pinrotektahan ko ang Empire. Ang kanyang mga kamay, na puno ng mga bakas ng laban at pagkawala, ay naghinang sa kamao habang patuloy siya. Tinutupad ko ang aking pangako. Walang bahid ng kahihiyan, kinagat niya ang kanyang mga ngipin habang inaalala ang mga araw ng patuloy na laban sa Demon King. Daang-daang araw. Sumigaw siya sa tagumpay, ipinagmamalaki ko ang aking sarili. Ngunit habang nagmuni-muni, ang kanyang mga salita ay naging malungkot. Nabuhay akong parang basura. Nabuhay ako habang naiinggit, pinapalampas ang ibang tao, at nasayang ang araw sa pag-inom. Naaalala ang kanyang naunang mensahe sa chatroom, gusto ko ring maging katulad ng Flame Emperor. Ginamit ko ang lamig ng mundo bilang dahilan upang patigasin ang aking puso, naisip ni Kim Gong-jae. Ipinagpalit ko ang aking buhay. Bigla, lumitaw ang isang notification ng sistema, stage clear. Ngumiti si Kim Gong-jae sa sarili. Pero ngayon proud ako. Sunod na lumabas ang mga notification ng sistema, ipinapaalam namin ito muli. Ang ika-12 palapag ay natapos ngayon. Sinabi ni Kim Gong-jae sa sarili, kahit na ang mundo ay titingin sa Black Dragon Leader at Sword Saint. Kalkulasyon ang bilang ng mga raiders, kumpleto na ang kalkulasyon. Mayroong 3 kabuwang raiders. Ranking ng mga kontribusyon sa raid, Rank A, Death Sovereign Rank Lai, Black Witch Rank Lai, Sword Saint si Commander Sarbas ay Jim ay kitang-kita ang pagkalito. Ano ang ibig mong sabihin? Sumigaw si Kim Gong-jae, Sarbas ay Jimnim. Pakiusap alagaan ang Empire. Pasensya na, ngunit dito na natatapos ang aking papel bilang mandirigma. Ang pagtalo sa Demon King ay ang katapusan ko. May mga bahagi pa sa Empire na may problema, ngunit kayo na ang humarap sa mga bagay na kailangan ayusin mula ngayon. Naway magtagumpay kayo. Kaya ninyo yan. Tumawa si Sword Emperor, sumasabay sa ligaya ni Kim Gong-jae. Ahahaha. Crazy bastard. Inisip ko magiging seryoso ka, tulad ng isang adulto, pero nagmamagaling ka lang ba sa mga ginawa mo? Sumagot si Kim Gong-jae, wala nang magagawa, hindi ba? Super saya ko ngayon. Nag-roll si Sword Emperor sa hangin, natatawa. Crazy Kim. Bastos, gusto ko yung hindi ka nagpanggap na talunan. Ahahaha. Humarap si Kim Gong-jae kay Anastasia, hey, Black Dragon Leader. Anong ginagawa mo? Magtulungan tayo sa ika-13 palapag. Si Anastasia ay sumulyap sa kanya ng disgust. Wala nang normal na tao sa mga mataas na hunters. Naiintindihan ko. Naguluhan si Kim Gong-jae at nagtanong, ano? Sabi ni Anastasia, teleport, at sila ay nawala, iniwan ang magulong eksena. Pag-materialize nila sa ika-13 palapag, inihayag ni Sword Saint Marcus Kalenbury, ang karapatang pumasok muna ay laging ibinibigay sa ranggo number 1. Tinawag ni Anastasia, Death Sovereign, kumatawan sa amin at magsabi ng transmit. Itinaas ni Kim Gong-jae ang kanyang boses, sige, at sumigaw, transmit. Isang notification ng sistema ang kumikislap, ikaw ay tinateleport papunta sa ika-13 palapag. Maligayang pagdating, Death Sovereign. Biglang umabot ang boses ng Demon King sa ere. Isang sigaw na puno ng galit at sakit, hindi ko kayo pagpapatawarin. Paano nyo nagawa yan? Paano nyo kinuha ang mga anak ko? Ang mga anak na inalagaan ko pagkatapos ko silang patawarin. Paano nyo sila kinukuha ng walang pakundangan? Iniinsulto nyo ba ako? Gusto nyo bang kunin ang aking laman, ang aking dugo, at ang aking kaluluwa? Isusumpa ko kayo. Nanginginig si Sword Saint Marcus Kalenbury, anong nakakatakot na sigaw. Wala pa akong narinig na ganito. Nag-atubili si Anastasia. Ano kaya ang nangyari at sumigaw siya ng ganon? Nagtaas ng kilay si Sword Emperor, nalilito. Ha?
Anong nangyari sa bastardo na yan? Hindi ba't mas mahina na siya ngayon? Luminga si Kim Gongja patungo sa kanya. Ano? Ipinaliwanag ni Sword Emperor, well, malamang ay malubhang nasugatan siya simula nang tirisin siya ng babaeng witch gamit ang aura niya, pero mukhang hindi lang yun ang dahilan ng galit niya. Tumigil siya sandali, pinagmamasdan ang sitwasyon. Parang bumaba ang level niya. Halimbawa, sabihin nating ang lalaki na yun ay isang SES-rank Great Goblin King sa ika-12 palapag. Pero ngayon, parang isang regular na Great Goblin King na lang siya. Parang nawala ang lakas niya. Ang mga boss monster ay dapat na mas lumakas habang umaakyat sa tower, hindi ba? Nag-isip si Anastasia ng posibilidad. Pwedeng may epekto ang aura burst na ginamit ng witch na magpababa ng level. Nakatayo si Kim Gongja sandali, ang mga isipan niya ay nag-ikot habang sinusubukan niyang intindihin kung ano ang nangyayari. May hindi inaasahang pagbabago na nangyari sa palapag na ito. Lumabas ang isang notification ng sistema na nagkukumpirma ng lumalalang kalituhan, kalkulasyon ng mga gantimpala. Binibilang. Imposible kalkulahin. Ang lahat ng gantimpala ay makakalkula lamang kapag nilinis mo ang ika-19 na palapag. Sa ngayon, isang hindi opisyal na gantimpala ang maibibigay sa iyo. Pagpapala, pinalakas ang pagpapala ng Battle God. Ang lahat ng mga mapa mula ika-11 hanggang ika-19 na palapag ay naipakita. Murmur ni Kim Gongja sa sarili, isang world map. Lumuwa ang kanyang mga mata habang siya ay nakaramdam ng pagkakilabot. Nakuha ko na, sigaw niya. Nagpalitan ng maguguluhing sulyap sina Sword Saint Marcus Kalenbury at Anastasia, pero nagpursige si Kim Gongja. Alam ko na kung bakit nagkakaroon ng ganito ang Demon King. Black Dragon Leader, isipin mo ang nakaraang stage. Ang kasaysayan kung saan sinakop ng Demon King ang kabisera ay hindi na umiiral. Ang kampo ng mga refugee ay ganap na nawala. Isipin mo, saan kaya nakatakas ang mga refugee? Siguro mula sa Empire o sa ibang bahagi ng mundo, pero ngayon, ang kampo ng mga refugee na yon ay tuluyang nawala. Nagkumislap ang mga mata ni Anastasia habang nagsisimula niyang maintindihan. Naiintindihan ko. Tumango si Kim Gongja, ang kanyang boses ay naging matalim. Hindi lang ang kasaysayan ng pagsalakay ng Empire ang nagbago, kundi pati ang buong kasaysayan ng mundo ng pagsalakay ay nabago na. Bumalik tayo sa isang panahon kung saan hindi pa sumasalakay ang Demon King sa kontinente. Sumigaw ang Demon King sa pagkabigo. Nagpatuloy si Kim Gongja, ito ang panahon kung kailan ang templo ay inaatake. Luminga siya kay Sword Emperor. Bumaba nga ang level ng taong yan. Naguguluhing nagtanong si Sword Emperor, ha? Sumagot si Kim Gongja, alam mo ba yung boses na laging nag-inform sa mga hunter kapag tumaas na ang level nila? Isang notification ng sistema ang kumikislap, mas naging malinaw ang iyong pag-iral. Itinaas ni Kim Gongja ang kilay. Naiintindihan ko ang buong leveling up thing, pero anong ibig sabihin ng pag-iral na bahagi ng pangungusap? Akala ko ay para lang magmukhang cool. Siguro, lumakas ang boss monster dahil pinatay niya ang maraming mamamayan ng Empire at mga refugee. Pero ngayon, ang pagpatay at pangangaso ay nagbago at huminto na. Sumagot ang isang notification ng sistema, ang Demon King ng Autumn Rain ay galit na galit. Sumusuka si Kim Gongja. Ayan na, yun ang level na ngayon wala na. Ang pag-iral ng Demon King ng Autumn Rain ay unti-unting nagiging malabnaw. Ang boses ng Demon King ay umatungal sa pagkabigo, Kayo mga hayop. Nagngiti si Kim Gongja. Ang pag-iral niya ay unti-unting nagiging malabnaw. Sumigaw ang Demon King, kayo mga hayop. Luminga si Kim Gongja sa mga kasama, determinadong boses. Tara na. Itaas natin ang signal ng kontra-atake. Muling umatungal ang Demon King, nag-utos, 100 kaluluwa. Zalal. 10,000 demonyo. Mga anak ko. Patayin silang lahat. Bumuntong hininga si Anastasia, halatang napagod. Talaga, ayoko ng mga zombie movie. Tumawa si Kim Gongja at tinawag si Sword Emperor. Hoy, Sword Emperor, magbet tayo. Ilang beses kaya akong mamamatay bago makarating sa ika-19 na palapag? Ngumiti si Sword Emperor. Iso okay. Sige, papusta ako na hindi aabot ng 100 pagkamatay. Ngumiti si Kim Gongja pabalik. Kung ganun, papusta ako na hindi aabot ng 70 pagkamatay. Tawang-tawa si Sword Emperor, wow, ang dumi mong bastardo.
Tignan natin kung papatayin ng zombie bastardo ang sarili niyang lahi. Bilang kapalit, dahil bet ito, hindi kita tutulungan sa pagkakataong ito. CJ. Tumango si Kim Gong-jae, sige lang. Pagkatapos may sumunod na notification ng sistema, ikaw ay namatay. Ibabalik sa 24 na oras na nakaraan. Umutya si Kim Gong-jae. Hala, kailangan nating ayusin ang mga numero muna. Black Dragon Leader. Wala ka bang magagawa tungkol dito? Tumingin si Anastasia, halatang inis na pero nakatuon ang atensyon. Ginagawa ko na ang lahat ko. Ako lang ang may malawak na skill dito pagkatapos ng lahat. Higit sa lahat, Death Sovereign, hindi ba't maaari mong gamitin ang skill mo? Kim Gong-jae ay napabuntong hininga. Naka-cooldown pa ito ngayon. Magagamit ko lang ito pagkatapos ng 3 barya. Napakurap si Anastasia, litong-lito. 3 barya? Iwinaksi ito ni Kim Gong-jae. Huwag mo na lang pansinin yon. Oh, Sword Saint. Pwede mo bang basagin ang takip ng parang kabaong na bagay doon? May gusto akong kumpirmahin. Tumaas ang kilay ni Sword Saint Marcus Callenbury. Ano ang gusto mong kumpirmahin? Tiningnan siya ni Kim Gong-jae ng seryoso. Ipapaliwanag ko mamaya. Gawin mo na lang muna. Isa akong propeta. Gets mo? Lumingon si Sword Saint pabalik sa kanya, naguguluhan ngunit handang sumunod. Bigla na lang, isang zombie ang umatake at kinagat ang leg ni Kim Gong-jae. Isang abiso mula sa sistema ang nagpatunog, ikay namatay. Napairap si Kim Gong-jae sa inis. Ayos! Sword Saint! Ang kabaong na iyon ay isang lihim na lagusan. Sa ilalim nito, may martilyong sobrang epektibo laban sa mga undead. Pakisama si Black Dragon Leader at kunin ito para magamit. Mabilis na napailing si Sword Saint Marcus Callenbury. Sa buong buhay ko, isang espada lang ang ginamit ko. Mabilis siyang kinontra ni Kim Gong-jae. May malawak na epekto ang martilyong iyon. Kapag nilagyan mo ito ng aura at hinampas sa lupa, mawawala lahat ng mga zombie sa isang hampas. Ayos ba? Tinitigan siya ni Sword Saint, halatang nag-aalinlangan pa rin. Paano mo nalaman ito? Ngumiti si Kim Gong-jae. Isa akong propeta. Ako. Bago pa niya matapos ang pangungusap, isang zombie na naman ang lumundag sa kanyang leg. Isang abiso mula sa sistema ang muling lumitaw, ikay namatay. Huminga ng malalim si Sword Saint Marcus Callenbury. Medyo nabawasan na natin ang mga zombie. Sinipat ni Kim Gong-jae ang larangan ng labanan. Ngayon, kailangan na nating harapin ang Demon King. Biglang nanlaki ang mata ni Sword Saint. Ano yon? Walang ekspresyon na sinabi ni Kim Gong-jae, tulad ng nakikita mo, isang dambuhalang zombie. Kaya, isang zombie na higante siguro. Malamang ito ay isang higanteng dati nang nagpoprotekta sa templo, ngunit naging tauhan ng Demon King matapos itong mapatay. Napangiwi si Sword Saint ngunit tumango. Sa anumang kaso, akin na ang dambuhalang iyon. Ngumiti si Kim Gong-jae. Pakiusap, isang abiso mula sa sistema ang muling nagpatunog, ikay namatay. Muling nagdeklara si Sword Saint Marcus Callenbury, sa anumang kaso, ako na ang bahala sa dambuhalang iyon. Napataas ang boses ni Kim Gong-jae, hindi, Sword Saint. Huminga siya ng malalim bago nagpatuloy, pakiusap, ipagpatuloy mong pigilan ang mga zombie gamit ang martilyo mo. Nagreklamo si Sword Saint Marcus Callenbury, hoy, susubukan kong gamitin ang espada ko laban sa dambuhalang iyan. Mabilis siyang pinutol ni Kim Gong-jae, lalo pang tumindi ang tono ng kanyang boses. Ako ay isang propeta. Isang propeta. Gets mo? Lumapit siya kay Anastasia, seryoso ang mukha. Black Dragon Leader, pakigamit ng sinag mo para tamaan ang mata ng higanteng iyon. Nagliwanag ang mga mata ni Anastasia sa tuwa. Matagal ko nang gustong tamaan ang matang iyon. Ngumiti si Kim Gong-jae. Perpekto. Tara na. Ngunit biglang may lumipad na apoy patungo sa kanila. Isang abiso mula sa sistema ang nagpatunog, ikay namatay. Napairap si Kim Gong-jae. Sumon ng 100 kaluluwa. Napakurap si Anastasia sa gulat. Diyos ko, Death Sovereign. Wala bang cooldown ang kasanayan mong iyan? Matalas na umiti si Kim Gong-jae, meron. Pero ngayon, kailangan ko lang kayong dalawa upang labanan ang higante. Pero, pakiusap, may isang bagay akong kailangan mong gawin. Tumaas ang kilay ni Anastasia. Ano yon? Bumaba ang tono ng boses ni Kim Gong-jae, may babala sa loob nito. Pakiusap, huwag mong tamaan ang mata nito. Napatitig si Anastasia sa kanya, gulat na gulat. Bakit? Huminga ng malalim si Kim Gong-jae, pilit na pinapakalma ang sarili. Kung gagawin mo iyan, may isang bagay na kakilakilabot na mangyayari.
Tulad ng isang bata, itinuro ni Anastasia ang dambuhalang nilalang. Pero, Death Sovereign, tingnan mo ang malaking eyeball na yon, nakikita mo. Napangiwi si Kim Gong-jae, nakatitig sa mata. Nakikita ko ito. Alam kong ito'y isang mata na parang tinatawag ang mga tao upang tamaan ito. Muling napakunot ang noo ni Anastasia na inis. Kaya bakit? Matigas ang sagot ni Kim Gong-jae, sumasang-ayon ako pero hindi mo dapat gawin. Wala akong oras upang ipaliwanag ito pakiusap, huwag mo lang gawin, okay? Nag-aalalang tumitig si Anastasia sa kanya, halatang hindi sigurado. Pumasok si Sword St. Marcus Calenbury sa usapan. Sundin na lang muna natin siya. Sinabi niyang propeta siya. Tumingin si Anastasia sa kanya nang may halong pagdududa at inis. Kahit ikaw, Sword Saint. Sa wakas, bumuntong hininga siya at napailing. CJ. Gagawin ko ang makakaya kung hindi tamaan ang mata niyan. Umiti si Kim Gong-jae, nagpapasalamat. Salamat. Biglang umalinggaw ang sigaw ng Demon King sa malayo, puno ng galit. Aking General, isang abiso mula sa sistema ang lumitaw. Ang Demon King ng taglagas na ulan ay umatras patungo sa ika-14 na palapag. Bago pa sila makakilos, nagsimulang magbago ang kapaligiran. Ang tanawin ay unti-unting nag-iba at isang tinig ng pari ang maririnig, waring naninita. Kayo namang mga pasaway. Ilang beses ko nang sinabi na huwag kayong tatakbo sa loob ng templo. Binabasbasan ko kayo sa pangalan ng Diyosa ng Proteksyon. Sa di kalayuan, isang Cyclops ang namamahinga sa bundok, walang kamalay-malay sa kanilang presensya. Mabilis na lumingon si Kim Gong-jae kay Sword St. Marcus Calenbury at Anastasia. Tara na, sabi niya, at hinawakan nila ang kamay ng isa't isa. May kilig sa boses ni Anastasia nang sabihin niya, teleport. At sa isang kisap mata, naroon na sila sa ika-14 na palapag. Nagpaulit-ulit ang mga abiso mula sa sistema, ipinapakita ang pag-atras ng Demon King hanggang sa. Ang Demon King ng taglagas na ulan ay umatras patungo sa ika-19 na palapag. Matalim na tumingin si Kim Gong-jae habang lumitaw ang isa pang abiso. Ang Demon King ng taglagas na ulan ay patuloy na nawawalan ng presensya. Muli, umalingaw-ngaw ang galit nitong tinig. Ikaw. Kung hindi lang dahil sa'yo. Kim Gong-jae ay malamig na tumugon, sa wakas, nakikita ko na ang iyong mga mata. Napaatras ang hari ng demonyo ng taglagas na ulan. Ano? Ngumisi si Kim Gong-jae. Tulad ng sinabi ko. Sa wakas, nagawa kong masilayan kung paano tumingin ang iyong mga mata. Isipin mo, ang isang mandirigma ay hindi kailanman nakipagtitigan sa hari ng demonyo. Isang hindi kapani-paniwalang trahedya. Tumindig siya ng matibay, hamon sa tinig, sige, ibigay mo ang lahat ng mayroon ka. Nanggagalaiti ang hari ng demonyo ng taglagas na ulan. Ikaw. Nagpatuloy si Kim Gong-jae, o tatakas ka ulit. Hindi ka ba nagtataka? Gaano ka kaya kahina kung tatakas ka na naman? Kung hindi mo ibibigay ang lahat ng mayroon ka ngayon, hindi mo ako matatalo. Puno ng galit ang tinig ng hari ng demonyo ng taglagas na ulan. Ang sinabi mo paano mo nagagawang sabihin yon, ikaw na isang asong gubat na nilalapa ang aking laman. Ano ba ang alam mo? Lalong lumamig ang tinig ni Kim Gong-jae. Estelle, binalaan na kita. Dapat ibigay mo ang lahat ng mayroon ka. Kung hindi mo gagawin yon, ang aking oras ay magiging mas mahaba kaysa sa iyong kasaysayan. Isang abiso mula sa sistema ang lumitaw, ikaw ay namatay. Ang parusa para sa iyong kakayahan ay nagaganap. Binubuo muli ang trauma ng kaaway na pumatay sa iyo. Bumulong si Kim Gong-jae sa kanyang sarili, ngayon, maaari na tayong magsimulang pag-usapan ang isang bangungot na nangyari. Isa pang abiso mula sa sistema ang lumitaw, ang antas ng parusa ay katamtaman. Ito ay ang paglalakbay ng gutom na demonyo. Binubuo muli ang trauma ng hari ng demonyo ng taglagas na ulan. Kumikislap ang mundo sa kanilang paligid, at ang hangin ay napuno ng isang nakapanghihilakbot na pakiramdam. Isang tinig ng lalaki ang umalingaw-ngaw sa kadiliman, sunugin ang lahat. Sunugin ang kuta ng mangkukulam. Huwag magpakita ng awa sa kanila. Lahat sila'y mga halimaw na isinumpa. Huwag hayaang may matira kahit isa. Si Estelle, na nasa gitna ng kaguluhan, ay natigilan sa takot habang pinanood ang kanyang nayon na nilalamon ng apoy. Nanginginig niyang naitanong, bakit? Mahina ang kanyang tinig. Paano nila nagagawang sunugin ang kapwa nila tao? Napuno ng tensyon ang hangin habang isinigaw ng 3 sundalo, ang emperador ng dakilang silangan sa utos ng kanyang kamahalan, ito ang kalooban ng ating Panginoon.
Ang papaano nagawang angkinin ng isang karaniwang kultista ang titulo ng isang banal na babae sapagkat ito ay isang hiling mula sa monarko ng kabubatan o espiritu, pagpalain mo ang palasong ito. Sa pamamagitan ng hiyas ng matalinong hari ng mga taong dagat na ipinagkaloob sa atin, bigyang kapangyarihan ang tungkod na ito at sa ating mga sundalong nakikipaglaban upang tuparin ang isang marangal na pangako na nagawa. Mabigat ang puso ni Estelle habang pinapanood ang lahat, litong-lito at puno ng takot. Mahina niyang ibinulong, sino ba talaga ang mga taong ito? Sino sila upang sunugin ang kanilang kapwa-tao? Patuloy na nilamon ng apoy ang lahat. Napuno ng mga sigaw ng sakit at pagsusumamo ang hangin, humihingi ng awa. Wah wah! Ang sigaw ng mga nasusunog, desperadong humihingi ng saklolo. Isang tinig mula sa karamihan ang narinig, isang ina, pinapanatag ang kanyang anak, mainit, hindi ba? Magtiis ka lang ng kaunti pa Isa pang tinig, isang matandang lalaki, ay marahang nagpaalala, magiging maayos din ang lahat. Lahat magiging maayos din. Ilang oras ang lumipas, nang sa wakas ay lumamlam ang apoy. Naglakad si Estelle ng mag-isa sa naiwang abo. Pinagmasdan niya ang malawakang pagkawasak, ang lupa ay nasira magpakailanman. Nagbalik ang kanyang isip sa isang masayang alaala, isang lalaki ang nag-abot sa kanya ng isang mansanas. Banal na babae. Ito ang unang mansanas mula sa aming bahay. Pakiusap, tanggapin mo. Ngayon, ang natira na lang ay isang sunog na kamay, isang alaala na naging abo. Isang tinig ng babae ang muling umalinggaw sa isipan ni Estelle. Akala ko hindi na ako makakatakbo pang muli. Lahat ng ito ay dahil sa iyo, banal na babae. Ang paa ng babae ay sinunog hanggang sa buto, hindi na siya nagawang tumakas sa nagngangalit na apoy. Sa hindi makapaniwalang pagdurusa, bumagsak si Estelle sa kanyang mga tuhod. Isang buhawi ng dalamhati at pagkalito ang sumalubong sa kanyang isip. Lepandro. Dazena. Solis. Chow. Wujensach. Mobaizan. Topo. Anna. Garchop. Isa-isa niyang binanggit ang mga pangalan ng mga taong minahal niya noon. Hinawakan niya ang abo ng kanilang mga buhay, hindi mapigilang isubo ito. Ngunit bigla siyang tumigil, napuspos ng matinding emosyon. Mahina niyang ibinulong, kaawa-awang mga nilalang Lumuha siya, bumigay ang kanyang puso. Kayong kaawa-awang nilalang kayong lahat, mga tao rin. Ipinanganak kayong mga tao, alam niyo ang ganda ng buhay. Marami rin sa inyo ang lumuluha para sa iba. Pero paano? Paano nagawa ng iba pang tao na tawagin kayong mga halimaw ng walang pag-aalinlangan? Sa di kalayuan, isang tinig ng bata ang nagputol sa kanyang kalungkutan, ano yon? Naging matalim ang tingin ni Estelle, tumindi ang kanyang galit. Ibig sabihin, kayo lang ang itinuturing na tao samantalang ang aking mga anak ay mananatiling mga halimaw magpakailanman. Ganon ba? Kayo lang ang tao sa mundong ito. Lumalabas na ang pagiging tao ninyo ay may hinihinging patunay. Lalong sumidhi ang kanyang galit, bumuhos ang ulan kasabay ng kanyang hinagpis. Ang hinanakit tulad ng ulan at kung ganon, patunayan niyo ito sa akin. Nagsalita siya, puno ng kapangyarihan, ang puso'y umatungal. Isusumpa ko kayong lahat. Pinagdiinan niya ang kanyang kamao, bumalot sa kanya ang matinding damdamin. Habang bumubuhos ang ulan, ang kasamaan niyo ang siyang lumikha sa akin mula ngayon, wala nang nayon na masusunog. Lalamunin ko ang lahat ng inyong kasamaan. Ang tinig ng emperador ng espada ay pumunit sa bagyo. Gongja, magising ka. Hindi ito ang iyong impyerno. Isang abiso mula sa sistema ang umalingaw-ngaw, matagumpay na natapos ang muling pagsasadula ng trauma. Napatunayang buo pa rin ang pagkatao ng paksa. Natapos na ang parusa. Si Kim Bongja, may matibay na determinasyon sa kanyang mga mata, ay sumugod at malakas na humataw ng espada sa hari ng demonyo ng taglagas na ulan, sabay sigaw, kaa. Ang hari ng demonyo ng taglagas na ulan ay napasigaw sa sakit, orc. Mabilis na sumigaw ang emperador ng espada, ngayon na. Bukas na bukas ang kanyang ulo. Napahiyaw sa paghihirap ang hari ng demonyo ng taglagas na ulan, kaa, habang sinusubukang tumakas. Ngumisi si Kim Bongja. Talagang lumiit na ang katawan. Halos nawala na ang karamihan sa maruming likido. Muling tumunog ang abiso mula sa sistema, ang pag-iral ng hari ng demonyo ng taglagas na ulan ay lalong lumalabo. Hapong-hapo ang hari ng demonyo ng taglagas na ulan, hindi ko kayang ang hinanakit at puot ng aking mga anak. Urk!
Ang tinig ni Kim Gongjae ay malamig at matatag. Umatras ka. Bumalik ka sa ika-20 palapag. Wala kang laban sa akin ngayon. Bumalik ka sa lugar kung saan ka nabibilang, sa kastilyo ng hari ng demonyo. Bumalik ka sa simula. Doon mo mararanasan ang iyong katapusan, hari ng demonyo. Tahimik na pinanood ni Marcus Kalenbury, ang banal na mandirigma ng espada, ang nangyayari. Hindi mabasa ang kanyang ekspresyon. Ibinaba niya ang kanyang espada sa kaluban. Mahinang nagsalita si Anastasia, hahayaan kong ang tagapaghari ng kamatayan ang tumapos sa kanya. Sa matinding inis, napabulalas ang hari ng demonyo ng taglagas na ulan, malamang. Lahat ng ito ay walang kabuluhan. Isang abiso mula sa sistema ang lumitaw, ang hari ng demonyo ng taglagas na ulan ay umatras patungo sa ika-20 palapag. Umatras na ang hari ng demonyo. Nagbago ang kasaysayan. Humarap si Kim Gongjae kay Marcus Kalenbury at Anastasia. Banal na mandirigma ng espada, pinuno ng itim na dragon. Tumulog ang abiso mula sa sistema, nabuksan na ang yugto ng ika-19 na palapag. Mataas at seryosong nagsalita si Kim Gongjae, patawad, ngunit nais kong harapin ang ika-20 palapag ng mag-isa. Maraming salamat sa inyong tulong. Ngunit gusto kong tapusin ito laban sa hari ng demonyo ng ako lamang. Pakiusap, hayaan niyong gawin ko ito mag-isa. Tumango si Anastasia. Ayos lang sa akin. Ikaw ang may pinakamalaking kontribusyon sa ating pagdating dito, at hindi ko rin natupad ang pangakong hindi gumalaw sa loob ng 5 araw, kaya sa pagkakataong ito, mananatili na talaga ako sa aking pwesto. Nagpatuloy si Marcus Kalenbury, kapag natapos ang araw na ito, lilipas na ang ika-5 araw. Kung malalampasan mo ang ika-20 palapag, makikipagkita ako sa iyo ng pribado. Marami tayong kailangang pag-usapan. Bahagyang tumango si Kim Gongjae. Salamat. Sinimulan niya ang paglipat patungo sa ika-20 palapag, mahina ngunit matatag ang kanyang tinig. Maglipat, isang abiso mula sa sistema ang lumitaw, maligayang pagdating, tagapaghari ng kamatayan. Pumasok ka sa yugto ng boss. Iisa lamang ang mandirigma, ang tagapaghari ng kamatayan. Naway sumaiyo ang swerte. Lahat ng iyong gantimpala mula sa ika-11 palapag hanggang sa ika-19 na palapag ay sabay-sabay nakakalkulahin. Kinikilala ng Thor ang iyong dakilang tagumpay. Ang otoridad ng tagapaghari ng kamatayan ay inayos. Ipinagkaloob sa iyo ang limitadong otoridad ng isang apostol. Maliban sa kakayahang X-grade, binigyan ka ng kapangyarihang ayusin ang lahat ng iba mo pang kakayahan. Huminto si Kim Gongjae, iniisip ang mensahe. Bulong niya sa sarili, ibinibigay ba sa akin ang pagkakataong pumili? Hindi ko pa rin alam kung bakit itinayo ang Thor, sino ang lumikha nito, o bakit ito puno ng mga nilalang mula sa ibang mundo. Ngunit sa tingin ko, naiintindihan ko na kung anong uri ng pag-iral ang Thor, isang nilalang na nagmamasid sa ating mga desisyon at nagpapahalaga sa aking mga pinili. Sa panibagong determinasyon, malinaw niyang sinabi, panahon na upang wakasan ito, hari ng demonyo. Sa katahimikan, isang tinig na puno ng sakit at puot ang pumunit sa hangin. Ang aking ito ang aking nayon. Huwag mong sirain ang aking paraiso. Muling tumunog ang abiso mula sa sistema, ang yugto ng boss ay magsisimula na. Nakatindig ng matikas ang hari ng demonyo ng taglagas na ulan, galit na galit. Isang asul na langit na walang ulap. Ngayon, walang ulan. Muling kinumpirma ng sistema, ang yugto ng boss ay magsisimula na. Nanginginig sa galit, sumigaw ang hari ng demonyo, hindi kita mapapatawad. Nananatiling sariwa sa aking isip ang mga peklat ng apoy na iyon. Ang mga gulong. Iniisip mo bang malilimutan ko ang kasamaan ng mga halimaw na iyon? Gusto mo bang ibalik ang oras at sunugin muli ang aking paraiso? Nanatiling matatag si Kim Gongjae, malamig ang kanyang tinig. Ang pinakamaliit na entablado sa mundo. At ang pinakamasamang boss na halimaw. Sumugod ang hari ng demonyo ng taglagas na ulan, may hawak na espada. Hinarang ito ni Kim Gongjae ng walang kahirap-hirap. Matibay ang kanyang tinig habang nagsalita, mukhang nagpalit na tayo ng posisyon. Naaalala mo pa ba? Noong nasa ika-12 palapag ka, ikaw ang hari ng demonyo at ako ang mandirigma. Ikaw ang sumalakay at ako ang humadlang sa iyo. Malakas niyang itinulak ang hari ng demonyo ng taglagas na ulan. Napaatras ito na pag-ungol sa sakit. Yufi! Tuloy si Kim Gongjae, matatag pa rin, ganyan talaga ang mundo. Ngayon, ikaw na ang nasa depensa.
Mula sa matinding galit, sumigaw ang hari ng demonyo ng taglagas na ulan, mamatay ka. Hindi na tinag si Kim Gongjae. Paumanhin, pero wala nang mas walang saysay na pangungusap para sa akin. Walang tigil sa pag-atake ang hari ng demonyo, umiiyak sa pagkabigo. Ngunit sa isang iglap, naputol ang kanyang katawan, nahati sa dalawa. Isang nakabibinging sigaw ang pumuno sa hangin. Isang abiso mula sa sistema ang lumitaw, ang pag-iral ng hari ng demonyo ng taglagas na ulan ay lalong lumalabo. Habang bumabagsak ang itim na likido ng Demon King sa lupa, malamig at pinal na nagsalita si Kim Gongjae. Ngunit kailangan mong humina pa kaysa sa estado mo ngayon. Itinuloy niya ang walang awang pag-atake, ang bawat tamay may tiyak na lakas. Ang Demon King of Autumn Rain ay napasigaw sa sakit. Isa pang notifikasyon mula sa sistema, ang pag-iral ng Demon King of Autumn Rain ay nagiging mas malabo. Lalong tumibay ang determinasyon ni Kim Gongjae. Higit pa. Isa pang notifikasyon ang nagring, ang pag-iral ng Demon King of Autumn Rain ay nagiging mas malabo. Ang tinig ng Demon King of Autumn Rain, mahina at puno ng sakit, ay umalingaw-ngaw. Nagsimula itong lumiit, ang anyo nito'y unti-unting nagiging mas maliit habang ang itim na likido nito'y naglaho. Ang tinig nito, puno ng desperasyon, ay bumulong, Nagring ang notifikasyon mula sa sistema, ang antas ay ina-adjust ngayon. Si Estelle, nakatingin sa di makapaniwala, ay sumigaw, hindi. Ang kanyang boses ay pumutok sa tindi ng dalamhati. Oh, Tore, huwag mong gawin ito, sigaw niya habang ang kanyang mga luha ay humahalo sa ulan. Lumapit si Kim Gongjae sa kanya, puno ng matinding determinasyon, ang kanyang boses mababa. Ngayon humina ka na ng sapat. Si Estelle, takot na takot, ay nagmakaawa. Huwag kang lalapit, huwag kang lumapit sa akin. Lumakad paabante si Kim Gongjae, walang alinlangan. Subukan mo akong pigilan kung ganoon. Gamitin mo ang iyong kapangyarihan, espada, o kahit ano pa. Kung hindi mo gagawin, puputulin kita. Nanginginig sa galit at lungkot ang tinig ni Estelle. Kayong lahat matapos ang ginawa nyo sa aking mga anak, paano nyo nagawa ito sa akin? Ang mga salita ni Kim Gongjae ay malamig at matalas. Mali ka. Tulad ng sinabi mo kanina, isa lamang akong banyagang galing sa ibang mundo. Ang Ain Alliance, ang templo, ang hari, at maging ang emperador. Lahat ng nabuhay sa mundong ito ay nagkaisa upang sunugin ang iyong ngayon. Walang sinuman sa kontinenteng ito ang walang kasalanan dyan. Pero iba ako. Dahil isa akong banyaga dito, kami na mga mangangaso ay malaya sa kasalanang iyon. Nanginig ang tinig ni Estelle habang sumasagot, wala kang karapatang husgahan ako sa kahit ano. At wala ka ng lakas upang pigilan ako. Ni minsan, hindi ko ginusto na gumawa ng masama, ang gusto ko lang ay pagalingin ang mga may sakit, mahina niyang wika habang nababasag ang kanyang tinig. Ang tono ni Kim Gongjae ay malamig, walang bakas ng simpatya. Hindi mo ginustong gumawa ng masama. Nanginig ang tinig ni Estelle habang inalala ang mga bangungot. Takot din siya sa'yo. Sumisigaw siya para sa kanyang ama at para patawarin mo siya. At ano ang ginawa mo sa kanya? Umiling si Kim Gongjae. Hindi pa yan ang lahat. Kinain mo ang isang mahalagang bata na ipinagkatiwala sa iyo ng kanyang ina. At ipinakita mo pa ito sa iba, sinasabing iniligtas mo ang bata. Pinagtaksilan mo ang mga taong nagtiwala sa iyo. Nanginginig si Estelle, ang boses niya ay puno ng desperasyon. Hindi ganoon. Ako. Hindi na tinag si Kim Gongjae, matatag ang kanyang tinig na bumasag sa tensyon. Itinago mo ang katotohanan sa iba. Sa pagiging Estelle at sa pagkain ng batang iyon, nanahimik ka dahil alam mong ma-misunderstand ka ng mga tao at ituturing kang halimaw. At natakot ka roon. Nanlaki ang mga mata ni Estelle, pilit hinahanap ang mga salitang maaring sabihin. Hindi ko alam. Wala akong alaala ng pagiging tao. Wala akong kaalaman. Ang kanyang tinig ay humina, at sa isang saglit, tila may nakita siyang malayo, isang masakit na alaala ang bumalik. Naalala ko ang pagtakbo mula sa leon, sumisigaw, tulungan niyo ako tatay, may naririnig ba ako? Napahinto siya, litong-lito, at tumingala, ang boses ay nanginginig. Anong ibig mong sabihin? Iyon ba noong panahong iyon? Ang boses ni Kim Gongjae ay malamig, halos walang pakialam sa kanyang sakit. Nagkamali ka dahil wala kang alam.
Sumigaw si Estelle, ang kanyang boses ay basag sa bigat ng kanyang kalituhan. Kung alam ko, hindi ko papatayin si Estelle. Ang ekspresyon ni Kim Gong-jae ay tumigas. Ganoon din ang ginawa ng mga tao. Ang hari na sinunog kasiguro ay nagsabi ng parehong dahilan. May sundalong nagsabi ng, hindi namin alam. Ang isa pa'y nagsabi ng, akala namin isa siyang masamang mangkukulam. Ang mukha ni Estelle ay nabalot ng kawalan ng paniniwala at galit. Mga tahasang kasinungalingan. Sigurado akong may mga taong gagawa pa ng mas mapanlinlang na kasinungalingan. Tinitigan siya ni Kim Gong-jae ng may halong pait at paninindigan. Pero sigurado ka bang lahat sila ay ganoon? Paano ang mga sundalo na sumusunod lang sa utos ng kanilang hari? Paano ang mga karaniwang tao na nakatira sa kanilang teritoryo pero napilitang lumikas? Hindi mo ba iniisip na kahit isa sa kanila ay nagsabing, hindi ko alam, tulad mo? Hindi nakapagsalita si Estelle, ngunit ang mga salita ni Kim Gong-jae ay tumagos ng malalim. Nagpatuloy siya, ang tono ay lalong lumamig. Pasensya na, pero ako ay mangmang at walang kaalaman. Mayroon lang akong alam na isang uri ng katarungan sa mundo. At iyon ay karma. Lumapit siya, ang mga mata ay puno ng determinasyon. Kung iniisip mong ang mga bagay na iniluwa mo matapos mong lunukin gamit ang iyong anino ay mga tao, sige. Dapat mo rin itong maranasan. Sa ganoong paraan lang magiging patas, tama. Nabigla at nasaktan, nauutal si Estelle, ano ang sinasabi mo? Ang mga mata ni Kim Gong-jae ay kumislap sa determinasyon. Oh, Thor! Itinaas niya ang kanyang boses, tinatawag ang sistema. Gusto kong gamitin ang aking gantimpala sa pag-clear. Sabi mo maaari kong baguhin ang isa sa aking mga kasanayan ayon sa gusto ko, tama? Nagpatunog ang system ng notification, 100 so summon, rank, lahat may sumunod pang notification mula sa sistema, kinumpirma ng Thor ang sinabi mo. Ngunit ang mga hindi makatwirang pagbabago ay imposible. May bagong notification na lumitaw, ang Thor ay nagbibigay ng halimbawa upang matulungan kang maunawaan. Ang pagpapasulong ng S-grade na kasanayan sa S-grade na kasanayan ay pinapayagan. Matatag ang boses ni Kim Gong-jae nang gawin niya ang kanyang hiling. Gusto kong baguhin ang kasanayang 100 soul summon. Huwag ninyong baguhin ang iba pang bahagi, ngunit nais kong baguhin ang bahagi kung saan ang mga alaala ay hindi maaaring mamanahin. Gawin itong maaari kong piliin na ang isang kaluluwang tinawag ay mamanahin ang mga alaala ng nakaraang buhay nito. Nanlaki ang mga mata ni Estelle sa alarma. Ano ang sinusubukan mong gawin? Ang ekspresyon ni Kim Gong-jae ay matindi. Ano sa tingin mo? Ito ay isang makatuwirang hiling, hindi ba? Hindi ko hinihingi na panatilihin ng mga patay ang kanilang mga kakayahan o paikliin ang oras ng pag-recharge. Alaala lang ito. Nagpatunog muli ang system ng notification, kinakalkula ang antas ng iyong hiling. Kinilala ng Thor na ang iyong kahilingan ay makatuwiran. Humihingi ng pag-apruba mula kay Zrakua. Isang panghuling notification ang lumitaw, ang kahilingan ng Death Sovereign ay naaprubahan. Isang bagong kasanayan ang lumitaw, reincarnation ng isang daang kaluluwa, ranggo, larara epekto, maaari mong tawagin ang mga taong pinatay mo bilang mga halimaw. Ang mga patay ay hindi magmamana ng mga kasanayan na mayroon sila noong sila'y buhay pa, ngunit kung nais mo, maaaring magmana ang mga patay ng kanilang mga alaala at itsura noong sila'y buhay pa. Kung ayaw mo, maaari lamang silang tawagin bilang mga halimaw. Ngunit, maaari mo lamang silang tawagin isang beses sa isang linggo. Tumingin si Kim Gong-jae sa bagong kasanayan sa kanyang system interface, isang maliit na ngiti ang gumuhit sa kanto ng kanyang mga labi. Ito ang unang SS-grade na kasanayan na nakuha ko. Ang mga mata ni Estelle ay kumurot ng may halo ng takot at pagkaunawa na nauunawaan na ang mga kapangyarihan ni Kim Gong-jae ay naging mas nakakatakot pa. Ang boses ni Kim Gong-jae ay malamig, halos walang pakialam. Sige, patay na kita ngayon. Kung hindi mo gusto ang tunog niyan, isipin mo na lang na parang ginawa mo rin. Kukuunin kita. Gaya ng ginawa mo kay Estelle at sa mga may sakit, kukunin kita at iluluwa kita tulad ng ginawa mo rin. Hinigpitan ni Estelle ang hawak sa kanyang espada habang sumugod siya sa kanya, ang mga mata ay magulo sa desperasyon. Ngunit nanatiling matatag ang tingin ni Kim Gong-jae at nagsalita siya na may bahid ng kasiyahan. Talagang natutuwa akong naging tao ka. Kung naging halimaw ka, hindi ko na sana magagampanan na patayin ka at hindi ka magiging target ng reincarnation ng isang daang kaluluwa.
Madali niyang iniiwasan ang atake ni Estelle, at ang kanyang mga salita ay halos isang bulong habang sinusuri siya. "Yuh!" Sinabi ng Sword Emperor na magulo yan. Hindi tamang postura. Hindi matibay ang pagkakatanim ng mga paa sa lupa, at hindi siya nakatingin sa kalaban na nasa harapan niya, kahit swing siya ng swing ng espada. Wala siyang tiwala sa kanyang paraan ng paghawak ng espada. Liray, karaniwan lang yan sa isang swordsman na umaasa lang sa mga kasanayan at aura. Hindi na nga swordsman. Nagmumura si Estelle, nagsusumikap na makuha ang kanyang composure. Huff. Mula sa isang sulok ng isipan ni Kim Gong-jae, narinig niya ang boses ng Sword Emperor sa kanyang mga iniisip. "Tingnan mo, zombie. Kaya ko palaging binibigyang diin ang pagpapraktis ng iyong mga batayang kasanayan. Ang tanging pwedeng umasa sa huling sandali ay ang iyong mga kamay at mga paa." Ang boses ng Sword Emperor ay naging matalim na may layunin. Ipakita mo sa kanya ang katapusan. Walang pag-aalinlangan, sumugod si Kim Gong-jae at binasag ang espada ni Estelle sa isang malinis na stroke. Nagtalsikan siya pabalik, ang mga matay malapad sa hindi pagkakaintindi. Nang siya ay bumagsak sa lupa, ang kanyang boses ay nanginginig. Bumulong si Kim Gong-jae sa kanyang sarili, ang tingin niya ay nakatutok sa kanya. Mga salita ba ng Demon King? Ang mga sigaw ni Estelle ay puno ng sakit. Tumango si Kim Gong-jae ng dahan-dahan sa kanyang sarili, ang mga iniisip ay malamig. Ang tagapag-aani ng kamatayan. Hindi iyon mali. Itinaas niya ang espada upang ibigay ang huling palo, ngunit biglang pinutol siya ng boses ng Sword Emperor na puno ng kaswal na otoridad. "Teka lang. Pasensya na at ininterrupt kita habang seryoso ka. Sa totoo lang, hindi ako nagsosorry. Sige lang, huwag mo siyang patayin. Maghintay lang sandali." Piniga ni Kim Gong-jae ang kanyang mga ngipin sa inis. "Putangina. Bakit?" Nagkaroon ng matalim na tono ang boses ng Sword Emperor. "Parang iniisip mo na normal lang lahat ito." Sumagot si Kim Gong-jae, ang iritasyon ay halata. "Ano?" Ipinaliwanag ng Sword Emperor. "Sabihin natin na sigurado tayong hindi na siya isang halimaw. Ibig sabihin ba nun, siya'y isang tao? Gaya mo?" Nagkunot ang noo ni Kim Gong-jae, hindi ganoon kasimple ang tanong. Baka nga naging normal na NET player character na lang siya. Sigurado ka bang ang isang NET player character ay maaari ring maging target ng reincarnation ng isang daang kaluluwa? Mabilis ang sagot ni Kim Gong-jae. Baka nga ganun lang. Ang boses ng Sword Emperor ay naging mas matindi. Baka. Magtulungan ka na. Mahigpit ang tower sa mga ganitong bagay. Kung basta na lang patayin mo siya at sinabi ng tower na pasensya na. Hindi pwedeng maging target ang isang NET player character. Ikaw ba ang tatanggap ng responsibilidad? Nagpahinga siya saglit bago magpatuloy. Tingnan mo ulit ang iyong skill card. Sinasabi ba roon ang mga taong pinatay mo? May nakasaad bang NET player character doon? Nagdalawang isip si Kim Gong-jae, ang tiwala ay medyo nawala. Urge, ang isang NET player character ay tao din. Matigas ang boses ng Sword Emperor. Ganun lang ang akala mo. Nag-atubili si Kim Gong-jae, at ang hindi tiyak na pakiramdam ay pumasok sa kanyang isipan. "Yuhi!" Bigla siyang tumingin sa tower. "Hoy, tower! Isang abiso ng sistema ang lumitaw, nakikinig ang tower sa'yo." Ang boses ni Kim Gong-jae ay may halong inis. "May gusto akong itanong. Tinutukoy ba ng reincarnation ng isang daang kaluluwa ang mga NET player character na pinatay bilang mga patay? O para lang ba ito sa mga hunter tulad ko?" Nag-flash na abiso ng sistema, humihingi ng kumpirmasyon mula kay Zrakua. Isang bagong abiso ang lumitaw, hindi makumpirma. Ang iyong tanong ay nasa labas ng otoridad ng tower. Tinutukan ni Kim Gong-jae ang screen ng sistema, hindi makapaniwala. "Ano?" Ang susunod na abiso ay lumitaw, kinukumpirma ang otoridad ng nagtatanong mula sa tower. Pas ang Death Sovereign ay may limitadong otoridad bilang isang aposto. Nag-update ang screen, kinilala ng tower ang tanong ng Death Sovereign bilang isang opisyal na paksa. At pagkatapos, isang bagong mensahe ang lumitaw, ang tower ay humihiling ng pagpupulong ng desisyon ng nakararami mula sa 6 na haligi ng buhay. Ang puso ni Kim Gong-jae ay mabilis na tumibok habang titig na titig siya sa screen, tuluyang nagulat. "Sandali, ano yon?" "Sandali," sigaw niya ng may pangamba.
At dito na nagtatapos ang video natin ngayon. Maraming salamat sa panonood, sobrang na-appreciate ko kayo lahat. Kung nagustuhan nyo ang content, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para hindi nyo ma-miss ang susunod na mga videos. May gusto kayong sabihin o may tanong? Mag-comment lang sa baba, gusto kong marinig ang opinyon nyo. Hanggang sa susunod mga kagoto. Stay awesome, stay curious, at kita-kits sa next video.